Akala ng lahat tapos na ang lagim pero sa likod ng abo at katahimikan, may iniwang sumpa na patuloy na nabubuhay. At ang mas nakakatakot, hindi na lang isa ang may dala ng mutya, kundi dalawa na sila. Ang kwentong ito ay hango sa mga salaysay at karanasang ibinahagi ng mga taong nakaranas mismo o nakasaksi ng mga kakaibang pangyayari. Layunin lamang nito ay magbigay aliw, maghatid ng kilabot at magsilbing babala. Hindi ito naglalayong siraan o husgahan ang sinuman, at maaaring ang ilan sa mga bahagi ng kwento ay nanatiling misteryo hanggang ngayon. Ang inyong maririnig ay kwento ng takot, ng pamahiin, at ng mga lihim na hindi madaling ipaliwanag, kung kaya't kayo na ang humusga kung ito'y katang-isip o tunay na naganap. Sa bawat baryo sa Pilipinas, may mga kwentong bumabalot sa katahimikan ng gabi. Mga kwento ng nilalang na hindi natin nakikita sa liwanag ng araw, ngunit humahabi ng sariling anino tuwing lumulubog ang buwan. Mga nilalang na hindi mo maririnig kung hindi mo na naising makinig. At ngayong gabi, sa istoryang ito, ating sasaliksikin ang hiwaga ng isang mutya, isang hiyas na pinag-aagawan ng mga nilalang ng dilim. Ang mutyang ito ay hindi karaniwang bato, kundi isang kapirasong yaman na nakapaloob sa buhay ng isang dalaga, at sinasabing siyang susi upang makuha ang pantasya, lakas, at kagustuhan ng mga tiktik at aswang. Isang dalagang tahimik lamang ang buhay sa baryong malayo sa syudad ang ating paksa ngayong gabi. Wala siyang ibang hangad kundi ang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Subalit sa likod ng kanyang inosente at maamong mukha ay may nakatagong sikreto, isang hiyas na hindi niya mismo pinili, kundi minana. Ang mutyang ito, ayon sa mga matatanda, ay hindi dapat mapasakamay ng nilalang ng dilim sapagkat ito'y makakapagdulot ng kasakiman at kapangyarihan na maaaring magdulot ng kapahamakan sa buong baryo. Sa simula, aakalain mong simpleng alamat lamang ang lahat. Isang kwento na laging binabanggit ng mga nakatatanda kapag pinapauwi ka ng maaga. Ngunit sa kaso ng dalagang ito, unti-unti niyang nadama ang bigat ng pagiging tagapagdala ng isang bagay na hinahangad ng mga nilalang na hindi mo gugustuhing makasalamuha. Tuwing hating gabi, may mga tunog na sumisingit sa katahimikan ng kanilang kubo, mahihinang pitik ng pakpak na animoy malalaking ibon na umiikot sa bubong. Ang mga aso ng baryo ay nagsisigaw ng tahol, ngunit bigla ring nananahimik na para bang may pumipigil sa kanilang mga lalamunan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na siya isinusundan. Ang mga mata ng kanyang kapitbahay ay tila mailihim na pinapanday, ang mga taong dati kumakausap sa kanya ay nagiging mailap. At kung minsan, sa kanyang paningin, may mga matang kumikislap mula sa kadiliman ng kagubatan, nakatitig lamang, naghihintay ng tamang oras. Ang mga bulong ng hangin ay parang nagdadala ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit malinaw na siya ang tinutukoy. Ngunit bakit siya? Bakit siya ang napili? Iyon ang tanong na paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isip. Hanggang sa mabunyag ng kanyang lola ang lihim na matagal nang ikinubli ng kanilang pamilya, ang mutyang nasa kanyang pag-aari ay matagal nang pinag-aagawan ng mga tiktik. Isang uri ng aswang na mas kilala sa kanilang kasanayang sundan ang dugo at hinahanap ang laman ng sinumang mahina o may dala ng kakaibang yaman. Ngunit higit pa riyan, sinasabing ang mutya ay may kapangyarihang magbigay ng pantasya, isang ilusyon o kapangyarihan na kayang baguhin ang anyo, kayang ipakita ang bagay na pinakagugustuhin ng tiktik o ng sinumang nagmamay-ari nito. Isa itong kayamanang hindi kayang bilhin, kundi makukuha lamang sa pamamagitan ng pag-angkin sa may-ari nito. At para sa mga nilalang ng dilim, ang pagkakaroon ng mutya ay katumbas ng walang hanggang kapangyarihan at kasaganahan. Mula noon, hindi na siya tinantanan ng takot. Ang kanyang mga panaginip ay tila batunay, nakakakita siya ng mga aninong pumapasok sa kanilang silid, mga kamay na umaabot sa kanyang dibdib na para bang gusto siyang dukutin mula sa kanyang higaan. Ngunit paggising niya, walang bakas. Maliban na lang sa isang bagay, ang kanyang mutya ay palaging nasa ibang lugar, kahit pa siya mismo ang nagtatago nito. At ngayong gabi, mga kaibigan, kayo mismo ang makakarinig ng kabuuan ng kanyang kwento. Isang kwento ng dalagang minana ang isang sumpa at isang yaman na hindi niya kailanman hiniling. Habang pinapakinggan ninyo ang istoryang ito, subukan ninyong pumikit at namnamin ang bawat detalye.
dahil baka sa katahimikan ng inyong silid, marinig din ninyo ang mahihinang pitik ng pakpak, at ang mga matang hindi kumukurap na nakatingin sa inyo mula sa kadiliman. At kung sakaling maramdaman ninyo ang bigat ng hanging dumaan sa inyong batok, magdasal na lang kayo, dahil baka hindi lamang kwento ang inyong pinapakinggan, baka isa itong paalala na ang mga mutya ng pantasya ay hindi dapat paglaruan. Ang tanong, handa na ba kayong tuklasin ang hiwagang bumabalot sa mutyang ito? Sa gabing iyon, matapos niyang madama ang bigat ng mutyang hawak-hawak, ramdam ng dalaga na parang mas mabigat pa kaysa sa sariling katawan ang dala-dala niya. Ang liwanag nito ay tila hindi normal, hindi gaya ng kinang ng anumang bato o alahas na nakikita sa merkado. Ito'y malamlam na kumikislap, naglalabas ng kakaibang sinag na tila humihinga. Sa bawat pagdampi ng kanyang daliri, dumadaan sa kanyang balat ang lamig na para bang hinuhugot ang init mula sa kanyang laman. Hindi niya alam kung bakit siya nanginginig, dahil ba sa takot o dahil may aninong nakatayo nga ba sa gilid ng kanilang kubo. Ang mga dingding na yari sa pawid ay tila humihinga, bumubulong kasabay ng hangin. Ang mga aso sa kabilang bakuran ay sabay-sabay na umuungol, ngunit walang isa man ang tumatahol. Para bang may kinakatakutan din sila, at alam ng mga hayop na hindi nila dapat gambalain ang katahimikan ng dilim. Ang kanyang lola, na siyang nagbunyag ng sikreto, ay nanatiling tahimik habang nakatingin lamang sa kandilang nakasindi sa gitna ng kanilang mesang kawayan. Ang mga mata nito'y tila pagod, puno ng alaala, at puno ng takot na ayaw na muling magising. Anak, mahinang sambit nito, ang mutyang iyan ay hindi lamang yaman kundi sumpa. Hindi mo iyon hiningi, ngunit ikaw ang pinili. At kapag ikaw ang pinili, wala ka nang matatakbuhan. Tumindig ang balahibo ng dalaga nang marinig ang mga salitang iyon. Gusto niyang itanong kung bakit siya, kung paano siya makakalaya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang kakaibang ingay ang dumating mula sa itaas ng kanilang bubong, isang mahinang pitik ng pakpak, kasunod ang parang paghagod ng kuko sa kawayan. Ang tunog ay paulit-ulit, parang nagbibilang ng oras. Napatingala siya ngunit walang makita, tanging ang malamlam na apoy ng kandila at aninong gumagalaw sa paligid lamang. Lumapit siya sa bintana, ngunit pinigilan siya ng kanyang lola. Huwag kang titingin, mahigpit na utos nito, nanginginig ang boses. Kapag nakita ka nila, hindi ka na nila titigilan. Ngunit huli na ang lahat, mula sa siwang ng bintana, nasilayan niya ang isang pares ng pulang mata na tila lumulutang sa kawalan. Walang katawan, walang mukha, mata lamang na nakatitig ng diretso sa kanya. Agad niyang isinara ang kurtina at umatras, ngunit ang kanyang hininga ay biglang bumigat. Parang may malamig na hangin na pumasok sa loob ng kanyang dibdib. Ang mutya sa kanyang palad ay biglang nagliwanag ng mas matindi at ang pulang mata sa labas ay naglaho. Ngunit hindi iyon ang katapusan, sapagkat kasunod noon ay mga yabag mula sa bubong na tila naglalakad ang isang nilalang na hindi tao. Lola, sino sila? Mahina niyang tanong, halos hindi makalabas ang boses. Ang matanday huminga ng malalim at tumingin sa kanya, ngunit ang sagot ay hindi diretsong paliwanag. Sila ang mga nilalang na matagal nang nakatingin sa atin. At ngayon, nakita ka na nila. Kaya maghanda ka. Hindi ito huling gabi na maririnig mo sila. Sa mga sumunod na araw, hindi na siya pinatahimik ng mga pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing hahakbang siya papunta sa bukid upang tumulong sa pagtatanim, may mga yapak na sumusunod sa kanya, ngunit paglingon niya ay wala namang tao. Kapag siya'y nag-iigib ng tubig sa poso, may malamig na hininga sa kanyang batok, kahit wala namang ibang tao sa paligid. Minsan, habang naghuhugas siya ng kamay, nakita niya ang refleksyon sa tubig, hindi siya, kundi isang mukha ng ibang babae na nakangisi, may matutulis na ngipin at kumikislap ang mga mata sa dilim. Ngunit ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang mga gabi. Tuwing sasapit ang hating gabi, paulit-ulit niyang naririnig ang pitik ng pakpak na lumilipad paikot-ikot sa kanilang bubong. Ang mga nilalang ay tila nag-aabang, nagmamatsyag, at naghihintay ng oras upang sunggaban siya. Hindi niya alam kung anong plano nila, ngunit batid niyang may kinalaman ang lahat sa mutyang nasa kanyang pag-aari. Habang mas tumatagal, mas lalo ring bumibigat ang pakiramdam niya tuwing hawak ang mutya. Parang may boses na sumisingit sa kanyang isipan, mga salitang hindi niya maintindihan. At kung minsan,
Tila ba may ipinapakita itong mga imahe, isang kagubatan na puno ng anino, mga nilalang na lumilipad, at isang altar na puno ng dugo. Ngunit sa tuwing siya ay magigising mula sa trance na iyon, hawak pa rin niya ang mutya, mainit na parang nagbabaga. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Ang kanyang mga magulang ay laging nasa bukid at hindi naniniwala sa mga ganitong kwento. Iniisip lamang na bunga iyon ng kanyang imahinasyon. Ang kanyang lola lamang ang natitira, ngunit kahit ito ay tila may mga bagay na ayaw ipaliwanag ng buo. Sa halip na sagot, tanging babala lang ang ibinibigay sa kanya, huwag kang lalabas ng bahay kapag sumapit ang dilim. At anuman ang mangyari, huwag mong iwawala ang mutya, sapagkat kapag nawala iyan, ang buhay mo ang kapalit. Ngunit paano kung ang mismong mutya ang siyang humahatak sa mga nilalang na iyon upang lapitan siya? Paano kung ang kanyang buhay ay matagal nang nakatali sa isang sumpang hindi niya pinili? Habang siya'y nakahiga sa banig at nakatitig sa kisam, ang mga tanong na iyon ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, narinig niya na naman ang pitik ng pakpak. Mas malakas, mas malapit, at tila ba ang nilalang na iyon ay handa nang pumasok. At doon, sa katahimikan ng gabi, may narinig siyang tinig mula sa mismong labas ng kanilang pintuan. Isang boses na paos, malamig, at puno ng gutom, ibigay mo sa amin ang mutya. Hindi na nakatulog ang dalaga matapos marinig ang tinig mula sa labas ng kanilang pintuan. Ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa bilis ng tibok, at ang mga kamay niyang nanginginig ay halos mabitawan na ang mutya. Ngunit hindi niya magawang isuko. Parang may kapangyarihan itong pilit na dumikit sa kanyang palad, na tila ba ay alam din ng hiyas na kapag iniwan siya, kapahamakan ang susunod. Ang kanyang lola na maihindi na nagsalita, nakapikit lamang at mahigpit na nagdarasal, tila nagbabantay na lamang ng kanyang huling lakas. Sa bawat pagdaan ng oras, mas tumitindi ang presensya ng mga nilalang. Hindi na lamang pitik ng pakpak ang naririnig, kundi mabibigat na yabag na animoy may mga paaring gumagala sa paligid ng kanilang kubo. Sa labas, naroon ang katahimikan ng gabi, ngunit sa loob, ang bawat kaluskos, bawat bulong ng hangin ay parang palatandaan ng panibagong panganib. Ang dalaga ay hindi na makalapit sa bintana, takot siyang muling makita ang pulang mga mata na tila bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, sa pagdating ng liwanag, hindi niya akalain na may magbabago. Sa kanilang bakuran, nakita niya ang mga bakas ng kuko na nakabaon sa haligi ng kanilang kubo. Malalim, matalim at tila hindi gawa ng tao. Ang mga kapitbahay na dumaan ay biglang naging tahimik, pinagmamasdan lamang sila ng palihim. Ang iba'y nagbubulong-bulungan, at nang lumapit siya, napansin niya ang mga matang hindi na kasing inosente ng dati. May mga tingin na puno ng inggit, may mga tingin na parang may alam sila na siya mismo'y hindi pa nauunawaan. At dito pumasok ang isa pang suliranin. Hindi lang mga nilalang sa dilim ang nagbabantay sa kanya, maging ang mga tao sa paligid ay tila may ibang plano. May isang binata sa baryo, si Nestor, na matagal nang nagpapakita ng interes sa kanya. Ngunit nitong mga huling araw, ang kanyang tingin ay nagbago. Hindi na ito yung simpleng paghanga o lambing, ito'y naging mas mapanganib. Lagi niya itong nahuhuli na nakatitig sa mutyang nakatago sa kanyang dibdib. At sa isang iglap, nasabi nitong halos ikinagulat ng dalaga, kung hindi mo kaya ang pasanin, ako na ang mag-aalaga riyan. Nagulat siya, sapagkat hindi niya binabanggit kanino man ang tungkol sa mutya. Paano nalaman ni Nestor? Bakit alam niya ang tungkol dito? Lalo siyang naguluhan at kinilabutan nang mapansin ang mga kuko ng binata, mahahaba, mas matalim kaysa sa karaniwan, na pilit nitong ikinukubli sa ilalim ng kamay. Sa parehong oras, nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-ugali ang iba pang mga kapitbahay. Ang mga bata ay naglalaro sa gitna ng kalsada, ngunit humihinto tuwing daraan siya, nakatitig lamang na parang mga estatwa. Ang matatanda na may nagdarasal ng pabulong, ngunit sa kanilang mga mata ay hindi niya mabasa kung iyon ba ipanalangin ang proteksyon o panalangin ang panibagong kapahamakan para sa kanya. Sa gabi, mas lalo pang lumala ang lahat. Ang pitik ng pakpak ay hindi na lamang nasa bubong. Sa bawat sulok ng kanilang kubo, may mga aninong gumagapang, mahahabang daliri na umaabot mula sa siwang ng dingding, ngunit biglang naglalaho kapag tinututukan ng kandila.
Ang kanyang lola ay lalong nanghihina, ngunit hindi nito iniiwan ang tabi niya. Lagi nitong inuusal, huwag kang bibigay. Kapag bumigay ka, hindi lang ikaw ang mawawala, pati buong baryo. Isang gabi, habang siya ay nakayakap sa mutya, nakarinig siya ng bulong sa kanyang tenga. Ngunit hindi iyon galing sa kanyang lola na nakahiga sa banig. Ang boses ay malamig, mahaba, at tila nagmumula mismo sa mutya. Ibigay mo ako at matatapos na ang lahat. Napaluha siya sa sobrang takot, sapagkat malinaw niyang naririnig ang mga salitang iyon, ngunit wala namang ibang nakakarinig. Ang kanyang lola ay mahimbing na natutulog, at sa paningin ng dalaga, parang siya lamang ang nakaririnig ng sumpang iyon. Dito na nagsimulang pumasok ang isa pang bangungot, hindi na lamang mula sa labas, kundi mula sa kanyang sariling isipan. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang kanyang sarili na hinahabol ng mga nilalang na parang tao, ngunit may malalaking pakpak. Nakikita niya ang mga mukha ng kanyang mga kapitbahay, ngunit nagbabago, nagiging nilalang na may matutulis na ngipin, at sabay-sabay siyang sinisigawan, ibigay mo ang mutya. Pagising niya sa umaga, may mga sugat sa kanyang braso, mga guhit na tila yapak ng kuko. Hindi niya matukoy kung galing ba iyon sa panaginip o sa katotohanan. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot ay ang sandaling natagpuan niya si Nestor sa labas ng kanilang kubo, nakatayo lamang, nakangiti at nagsasabing, narinig ko ang mga sigaw mo kagabi. Hindi ka naligtas dito. Ang mga araw at gabi nagsimulang maghalo, at ang dalaga ay hindi na alam kung alin ang totoo at alin ang ilusyon. Ang mutya ay lalong kumikislap sa bawat pagtawag ng mga nilalang, at ang kanyang puso ay lalong bumibigat sa pangambang baka dumating ang oras na hindi na niya kayang pigilan ang sariling isuko ito. Ngunit ang tanong, kanino niya ito isusuko? Sa mga halimaw sa dilim o sa mga taong unti-unti ring nagiging banta sa kanyang buhay? At habang siya'y nag-iisip, muling dumating ang hating gabi. Ngunit ngayon, hindi lamang pitik ng pakpak ang kanyang narinig. Sa mismong pintuan, may mabigat na yabag, kasunod ng pagkaluskos ng kuko sa kahoy. At ang tinig na paos, ngunit mas malinaw kaysa dati, ay muling bumulong, isa na lang ibigay mo, habang nakaupo ang dalaga sa sulok ng kanilang maliit na kubo, ramdam niyang wala ng ligtas na lugar. Ang bawat siwang ng dingding ay nagiging mata, ang bawat pag-uga ng bubong ay parang hakbang ng mga nilalang na gustong pumasok. Ang mutyang hawak niya ay lalong kumikislap, humihinga ng sariling liwanag, na para bang ito mismo ang tumatawag sa mga halimaw sa dilim. Pilit niya itong tinakpan ng kumot, ngunit mas lalo lamang lumakas ang sinag nito, nagbigay ng malamlam na liwanag na gumuhit sa loob ng kubo. Ang kanyang lola, mahina at halos wala ng boses, ay muling nagbubulong ng dasal. Ngunit sa bawat pagbigkas ng mga salita, mas lalo lamang lumalakas ang mga ingay sa labas, pitik ng pakpak, hagikik ng mga tinig na parang galing sa ilalim ng lupa, at tunog ng kuko na kumikiskis sa kahoy. Parang pinagtatawanan ang kanilang mga dasal, parang pinaglalaruan sila ng mga nilalang na naghihintay sa tamang oras upang sugurin sila. Muli na namang nagpakita si Nestor, nakatayo sa liwanag ng buwan sa harap ng kanilang pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsasalita. Nakatitig lamang ito sa dalaga, nakangiti, at sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap na hindi na makatao. Ang kanyang katawan ay tila nakukuba, at sa bawat segundo ay parang nagbabago ang kanyang anyo. Ngunit bago tuluyang makita ng dalaga ang kabuuan, naglaho si Nestor sa dilim, iniwan ang isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Hindi siya nakatiis, nilapitan niya ang lola upang magtanong, "Lola, bakit ako? Bakit ayaw nila akong tigilan?" Ngunit ang matanda ay halos hindi na makasagot. Sa halip, binuksan nito ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng banig. Doon ay may nakarolyong papel, lumang sulat na may kakaibang mga simbolo at mga salita na hindi niya maintindihan. Ito ang iniwan sa atin ng iyong lolo ang mga babala tungkol sa mutya. Ngunit kahit siya, hindi rin nakatakas. Bago pa niya masuri ang papel, biglang umuga ang buong kubo. Ang bubong ay parang pinapalo ng malalakas na pakpak. Ang mga dingding ay gumuguhit, parang pilit na binubutas mula sa labas. Ang kandila ay biglang namatay, iniwan silang nakalubog sa dilim maliban sa liwanag ng mutya. At sa liwanag na iyon, nakita niya ang aninong gumapang mula sa itaas,
mahahabang kamay na may matutulis na kuko, dahan-dahang bumababa, tila ba handang dukutin siya mula sa kanyang kinaupuan. Napasigaw ang dalaga, niyapos ang kanyang lola, ngunit hindi siya nakaligtas sa presensya. Ang malamig na hangin ay pumasok, at ang boses na matagal nang bumubulong ay naging mas malinaw, hindi ka na makakatakas, ikaw ang napili. Ang kanyang balat ay nangilabot, at pakiramdam niya ay may nakapulupot na sa kanyang liig, kahit wala naman siyang nakikita. Sinubukan niyang lumabas upang tumakbo, ngunit nang pagbuksan niya ng pinto, ang buong bakuran ay balot ng dilim. Hindi ito karaniwang gabi, walang buwan, walang bituin, at lahat ng puno ay nagmistulang nakatiklop, nagiging mga anino na gumagalaw kahit walang hangin. At sa malayo, nakikita niya ang mga hugis ng malalaking nilalang na lumilipad, paikot-ikot, na para bang naghihintay lamang sa kanyang paglabas. Nagbalik siya sa loob, ngunit paglingon niya ay halos malagutan siya ng hininga. Ang kanyang lola ay nakatayo, ngunit hindi na mukhang siya. Ang mga mata nito'y nanlilisik, at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga salitang hindi pamilyar, mga salitang parang orasyon, ngunit may halong tinig na hindi nagaling sa tao. Ang dalaga ay hindi alam kung siya pa ba ang kanyang lola, o ginagamit na lamang ng ibang nilalang ang katawan nito upang makapagsalita. Ilabas mo ang mutya, wika ng matanda sa tinig na hindi niya makilala. Ilabas mo at matatapos ang lahat. Ngunit hindi niya magawang sumunod. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at kahit ang utak niya ay nagsasabing isuko na lamang upang matapos ang bangungot, ang puso niya ay sumisigaw ng pagtanggi. Sa biglang iglap, bumukas ang mga siwang ng bubong, at mula roon ay bumaba ang isang nilalang na kalahating tao, kalahating ibon. Ang mga pakpak nito'y malapad, ang mukha ay halos walang laman kundi mga mata at bibig na puno ng matutulis na ngipin. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw, tanging ang mutya lamang ang kumikislap ng todo, halos pumutok sa liwanag. Ngunit sa halip na umatras, ang nilalang ay lalong lumapit. Ang mga mata nito'y kumislap at sa isang iglap, ang buong kubo'y napuno ng mga aninong gumagalaw. Sa bawat sulok, may nakasilip na mga pulang mata, mga ngisi na hindi na kayang itago. Ang kanyang dibdib ay mas lalong sumikip at pakiramdam niya ay wala na siyang ibang mapagpipilian. Ngunit bago tuluyang sumunggab ang nilalang, muling naglaho ang liwanag ng mutya. Ang buong paligid ay tuluyang nilamon ng kadiliman. At sa dilim na iyon, ang huling narinig niya ay sabay-sabay na tinig na bumubulong. Sa susunod, wala ka ng paglalagyan nang tuluyang lamunin ng dilim ang buong kubo, na pahigpit ng yakap ang dalaga sa mutya. Wala na siyang makita, wala na siyang marinig kundi ang mga yabag at bulungan ng mga nilalang na tila dumadami pa. Ang kanyang lola ay nanatiling nakatayo, ang mga matay kumikislap ng kakaibang liwanag, at ang tinig nito'y hindi na kanya. Ang matandang minsang naging tagapagtanggol niya ay parang ngayon ay nagsisilbing gabay ng mga nilalang upang siya'y mabitag. Hindi mo na sila matatakasan, sambit ng lola, ngunit ang boses ay doble, isang matanda at isang boses na mababa, parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang dalaga ay halos mabitawan ang mutya sa sobrang panghihina, ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang liwanag ang sumiklab mula sa bato. Sa liwanag na iyon, ilang saglit niyang nakita ang paligid, at doon niya nadiskubre ang mas nakakatakot na katotohanan. Sa dingding ng kanilang kubo, nakaukit ang mga simbolo, mga kakaibang marka na tila dugo ang ginamit upang iguhit. Hindi niya maalala kung kailan ito nalagay, ngunit malinaw na matagal na itong naroon. At sa mga markang iyon, nakasulat ang isang pangalan, pangalan niya mismo. Para bang matagal na siyang inihanda para sa gabing ito, matagal na siyang inialay sa mga nilalang na nagbabantay. Napasigaw siya, "Lola, bakit pangalan ko ang nakasulat dito?" Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, mas lalo itong umisi, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salita, "Ikaw ang handog. Ikaw ang dapat ialay. At ang mutya ay hindi mo pag-aari, kundi parte ng iyong laman." Dito siya tuluyang nanghina. Ang mutya, na matagal niyang iniisip na minana lamang, ay tila bahagi ng kanyang sariling pagkatao. At kung totoo ang sinabi ng boses, ang pagkuha rito ay hindi lamang pagkawala ng isang hiyas, kundi pagkawala ng kanyang sariling buhay. Napaupo siya sa banig, umiiyak, at tinanong ang sarili, paano ako makakatakas kung pati katawan ko ay hindi ko na pag-aari?
Ngunit hindi pa rito nagtapos ang lahat. Sa labas, narinig niyang bumaba ang isa sa mga nilalang. Mabigat ang paglapag nito, at nang dahan-dahan niyang sinilip sa maliit na siwang, muntik nang tumigil ang kanyang puso. Ang nilalang ay may anyo ng tao, ngunit ang mukha nito'y kalahating ibon, mahahabang tuka, mga matang pula, at mga kukoy singhaba ng daliri ng tao. At ang mas nakakapangilabot, nakilala niya ito. Nestor, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ang binatang akala niya ikapitbahay at manliligaw ay isa sa kanila. Hindi lang basta nilalang, isa itong tiktik, matagal nang nakatago sa anyo ng tao. Ang mga ngiti nitong ibinibigay sa kanya noon ay hindi pag-ibig kundi pagkauhaw, at ang mga salitang pi ako ang mag-aalaga sa iyo, ay may mas malalim na kahulugan, gusto nitong angkinin ang mutya, at siya mismo. Nakita mo na, dalaga, sigaw ng boses ni Nestor mula sa labas, paos at puno ng halakhak. Ako ang ipinadala upang bantayan ka, upang siguraduhin na darating ang oras na ito. At ngayong dumating na wala ka ng kawala. Napatakip siya ng bibig upang hindi mapasigaw, ngunit huli na. Ang mga pakpak ni Nestor ay bumuka, at sa iglap na iyon, ang bubong ng kanilang kubo'y muling nag-uga. Ang iba pang nilalang ay nagdatingan, dumami ng dumami, hanggang sa ang paligid ay mapuno ng mga pulang matang nakatitig sa kanya. Ang kanyang lola ay lumapit sa kanya, nanginginig ngunit hawak pa rin ng kakaibang lakas. Anak, anito, may dalawang pagpipilian ka. Isuko mo ang mutya at hayaan silang makuha ang kailangan nila o ipaglaban mo ito at tanggapin ang kapalarang hindi mo na maiiwasan. Ngunit ano ang ipaglalaban niya? Wala siyang armas, wala siyang kakampi. Ang baryo'y tahimik, parang lahat ng tao'y alam na ang mangyayari at iniwan na siya. Parang lahat ay sang-ayon sa kapalaran niyang maging handog. Sa isipan niya ipaulit-ulit ang tanong, paano siya lalaban kung pati dugo at pangalan niya ay nakaukit na sa mga palatandaan ng sumpa. Sa sandaling iyon, muli niyang narinig ang boses mula sa mutya. Ngunit ngayon, hindi na ito nagmamakaawa, ito'y nag-utos. Kung gusto mong mabuhay, tanggapin mo ako ng buo. Ako'y hindi lamang hiyas. Ako ang laman ng iyong puso, ang dugong bumabalot sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit hinahanap ka nila. At bago pa niya maintindihan ang lahat, nagsimulang pumutok ang liwanag ng mutya. Ang kanyang balat ay nagliyab, ngunit hindi nasusunog, sa halip, tila may dumadaloy na kakaibang lakas sa kanyang mga ugat. Ngunit kasabay nito'y nararamdaman niyang nawawala ang bahagi ng kanyang pagkatao, na parang hindi na siya ang siya. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ng dalaga, ano ang gagawin ninyo? Ipapaubaya ba ninyo ang inyong buhay upang matapos ang lahat, o ipaglalaban ninyo kahit kapalit ay ang sariling kaluluwa? Sa tingin ninyo ba, makakaligtas pa siya, o ito na ang simula ng kanyang pagbagsak? Nanginginig ang dalaga habang patuloy na kumikislap ang mutya sa kanyang mga palad. Ang kanyang balat ay tila pinapasok ng apoy na hindi nakakasunog ngunit nakakapaso mula sa loob. Nararamdaman niya ang may dalawang lakas na nagtutunggali sa kanyang katawan, ang kapangyarihan ng mutya na nagtatanggol sa kanya, at ang kadiliman ng mga nilalang na pilit siyang hinahatak sa kanilang piling. Sa labas ng kubo, umalingaw ang malalakas na hampas ng pakpak ng mga tiktik. Ang lupa'y yumanig sa bigat ng kanilang mga katawan. Si Nestor, na ngayoy ganap nang nagbago ang anyo, ay sumigaw sa tinig na hindi na niya makilala, ipasa mo na sa amin ang mutya. Kung hindi, ikaw mismo ang magiging pagkain namin ngayong gabi. Ang kanyang mga matay nagliliyab, at sa bawat salita'y tila ba may mga aninong gumagapang sa paligid ng kubo. Ngunit imbes na sumuko, naramdaman ng dalaga ang biglaang pag-init ng kanyang mga mata. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, ngunit kasabay nito'y unti-unting nakikita niya ang tunay na anyo ng mga nilalang. Ang mga tiktik ay hindi lamang mga halimaw na may pakpak, sila ay mga aninong lumalabas mula sa katawan ng mga taong matagal na niyang nakakasalamuha. Nakita niya ang mga mukha ng mga kapitbahay, mga taong nagtitinda sa palengke, at maging ilang kaibigan sa baryo. Lahat sila ay may bahid ng kadiliman, at ngayong gabi isabay-sabay silang nagtipon upang siya ilamunin. Lola, bakit nila ako pinili? Halos pasigaw niyang tanong, luha ang humihingal. Ngunit ang matanda ay nakatitig lamang, nakangisi, habang dumudugo ang mga mata. Dahil ikaw ang susi.
Ang dugo mo ang magbubukas ng daan para sa kanilang lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang katawan. Ang pagkatao niya ay naging tulay ng dilim. Ngunit bago pa siya lubusang lamunin ang takot, narinig niya ang tinig mula sa mutya, "Hindi ka alipin, ikaw ang may-ari. Kung kaya nilang ubusin ang liwanag mo, kaya mo rin silang sunugin sa sarili mong apoy." Huminga siya ng malalim, pinikit ang kanyang mga mata, at niyakap ang kirot na bumabalot sa kanya. Sa iglap na iyon, pumutok ang liwanag mula sa mutya. Ang mga dingding ng kubo'y nagliyab ng bughaw na apoy, at ang mga sigaw ng mga nilalang ay sabay-sabay na pumunit sa hangin. Isa-isang bumagsak ang mga tiktik na papaso sa liwanag na hindi nila matakasan. Ngunit si Nestor ay hindi bumitaw. Lumipad siya paitaas, saka bumulusok pababa, itinutok ang kanyang mahahabang kuko sa dibdib ng dalaga. Napasigaw siya at iniangat ang mutya, at nang magsalpukan ang kanilang lakas, isang malakas na pagsabog ng liwanag at kadiliman ang gumulong sa buong baryo. Ang lupa'y nagkabitak-bitak, at ang mga puno'y tila yumuko sa bigat ng enerhiya. Habang nagsusuntukan ang dalawang puwersa, ramdam ng dalaga ang unti-unting pagkapira-piraso ng kanyang kaluluwa. Ang mutya'y kumukuha ng lakas mula sa kanya, ngunit kasabay nito'y ibinabalik ang kapangyarihang higit pa sa kayang tanggapin ng isang mortal. "Hindi ka mananalo," sigaw ni Nestor, halos punit na ang kanyang tinig habang nilalabanan ang apoy ng mutya. Ngunit sa huling sandali, itinodo ng dalaga ang lahat ng natitirang lakas niya, at sa isang matinding sigaw ay pinakawalan niya ang kapangyarihan. Isang bughaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan, winasak ang bubong ng kubo at nilamon ang buong paligid. Nakita niyang natupok isa-isa ang mga tiktik, ang kanilang mga katawan ni naging abo bago pa man tumama sa lupa. Si Nestor ay sumigaw ng huling beses bago tuluyang nagliyab at nawala sa hangin. Ang baryo ay natigilan at ang katahimikan ay bumagsak ng parang biglang nawala ang lahat ng tunog. Ngunit ang nakakatakot, hindi natapos ang lahat. Pagmulat ng dalaga, nakita niyang nakaluhod sa harapan niya ang kanyang lola, ngayon ay payapang nakangiti. "Ginawa mo na, apo. Ngunit tandaan mo ang mutya ay hindi basta kapangyarihan. Ito'y sumpa. At ngayong ginamit mo na, wala ka ng pagbabalikan." Bago pa niya maunawaan ang ibig sabihin, bumuka ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa kailaliman, at sa salamin ng mutya ay nakita niya ang sariling anyo, hindi na siya ang dati. Ang kanyang mga matay nagliliyab ng bughaw, ang kanyang balat ay may bakas na mga simbolong nakita niya sa dingding. Siya na ngayon ang nilalang na kinatatakutan ng lahat. Napaiyak siya, yakap ang mutya at sumigaw sa gabi. Ngunit walang nakarinig sapagkat lahat ng natira ay abo at kadiliman. Ang kanyang kaligtasan ay kapalit ng kanyang pagiging tao. At sa katahimikan ng baryo, isang tinig ang umalingaw mula sa kawalan, "Ngayon, ikaw na ang bagong bantay." Hanggang sa may susunod na handog di mga kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ng dalaga, tatanggapin ba ninyo ang kapangyarihan kahit kapalit ay ang inyong pagkatao? O pipiliin ninyong sumuko kahit alam ninyong wala nang balikan? Mabigat ang bawat hakbang ng dalaga ng tuluyan ng lumubog sa katahimikan ang baryo. Ang abo ng mga nilalang na minsang nagtatago sa anyo ng mga tao'y nakalatag sa paligid, tinatangay ng malamig na hangin ng hating gabi. Ang mga bahay na dati may halakhak at sigla, ngayoy mistulang mga anino na lamang, nakatayo ngunit walang kaluluwa. Sa gitna ng lahat ng ito, hawak pa rin niya ang mutya, kumikislap ng bahagya, parang pintig ng pusong hindi niya maunawaan kung kanya pa ba o hindi. Humihinga siya ng mabilis, nanginginig pa rin sa mga nangyari. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaluhod sa harap ng abo ni Nestor, ng kanyang lola, at ng lahat ng nilalang na sinilaban ng liwanag. Ang isip niya ay punang tanong, kung sila'y naglaho na, ano ang natira? Siya lang ba ang naiwan? O baka may iba pang nagmamasid, naghihintay lamang ng tamang sandali? Tumayo siya, pinilit pakalmahin ang sarili, ngunit sa bawat paghinga iramdam niya ang kakaibang init sa loob ng kanyang dibdib. Mula nang gamitin niya ang kapangyarihan ng mutya, may bahagi sa kanya na hindi na bumabalik sa dati. Ang kanyang mga matay patuloy na nagliliyab kapag siya ay naiipit sa takot, at sa kanyang balat ay naroon pa rin ang mga simbolong dati inakita lamang niya sa dingding ng kubo.
para bang siya na mismo ang naging sisidlan ng sumpa. Lola, mahina niyang sambit, pilit hinahanap ang presensya ng matanda. Ngunit wala na itong iniwan kundi abo at ang huling ngiting nakatatak pa rin sa kanyang alaala. Bakit siya iniwan ng ganoon? Bakit siya ipinasa sa sumpa? Hindi niya matanggap, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Siya na ang pumalit. Lumabas siya sa baryo, umaasang makikita ang ibang tao, baka may nakaligtas. Ngunit bawat kalyang dinaraanan niya ay walang laman. Ang katahimikan ay nakakabingi at tanging mga yapak niya lang ang gumuguhit ng tunog sa gabi. Ang buwan ay nagkukubli sa makapal na ulap at tila pati mga bituin ay lumayo upang hindi masaksihan ang kanyang kalagayan. Sa dulo ng kalsada, may narinig siyang iyak. Mahina, tila tinig ng isang bata. Napatigil siya, kumabog ang kanyang dibdib. Sa lahat na nakita niya, iyon ang pinakanagbigay sa kanya ng pag-asa. May buhay pa, bulong niya sa sarili. Agad niyang tinunton ang tunog hanggang sa marating niya ang isang lumang bahay na halos gumuho na. Sa loob nito'y nakaupo ang isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, marumi at nanginginig. Lumapit siya, dahan-dahan at lumuhod sa harapan nito. "Huwag kang matakot," mahina niyang sabi. Ngunit nang tumingala ang bata, natigilan siya. Ang mga mata nito'y kaparehong bughaw na kumikislap, tulad ng sa kanya. "Ate," sabi ng bata, nanginginig ngunit nakangiti, "kakampi mo na ako ngayon, hindi ba?" Parang bumagsak ang mundo sa narinig niya. Paano nagkaroon ng kaparehong tanda ang batang ito? Isa ba itong naligtas, o isa rin itong naitanim ng sumpa? Sa halip na sagutin, kinarga niya ito at niyakap ng mahigpit. Ngunit habang ginagawa niya iyon, ramdam niyang mas lalo pang lumalakas ang pintig ng mutya sa kanyang palad. At ang init na iyon, hindi lamang kanya. Dumadaloy na rin iyon sa bata. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, halos walang nakakita sa kanya sa baryo. Ang mga tao mula sa kalapit na nayon ay dumating, nagtataka kung bakit walang buhay sa lugar. Natagpuan nila ang mga abo, ang mga bakas ng apoy, ngunit walang nakaligtas na naiulat. Ang sabi ng iba, nasunog ang baryo dahil sa kagagawa ng mga aswang. Ang sabi naman ng matatanda, isinara na ng Diyos ang lugar bilang parusa sa mga lihim na kasamaan doon. Ngunit walang nakaalam ng totoo, na ang dalagay na buhay, dala ang isang mutya, at isang batang ayoy hindi na ordinaryo. Sa kabila ng lahat, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Nilisan nila ang baryo, dala ang sumpa at ang lihim na hindi kayang unawain ng kahit sino. Sa bawat gabi, kapag natutulog ang bata, nakikita ng dalaga ang paggalaw ng mga anino sa paligid, parang may mga matang nakamasid. Hindi pa tapos ang lahat at marahil, nagsisimula pa lang. At minsan, kapag nakakatulog siya, naririnig niya ang tinig ng kanyang lola. Malamig, mahina, ngunit malinaw, tandaan mo, apo hindi ka nila tuluyang mapapasailalim. Ngunit sa bawat paggamit mo ng mutya, unti-unti kang mawawala. Hanggang sa wala nang matira, kundi ang nilalang na kinatatakutan mo. Napapamulat siya sa bawat bangungot, hingal at pawis ang kasama. At sa tabi niya, ang bata, nakangiti kahit natutulog, at ang mga mata nitong kumikislap ng bughaw kahit nakapikit. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Mapipigilan ba ng dalaga ang sumpa, o baka siya mismo ang maging pinagmumula ng bagong lagim? At ang batang kanyang kinalinga, ligtas ba siya, o baka mas malakas pa ang dilim na dumadaloy sa kanyang dugo? Kung kayo ang nasa sitwasyon, iiwan niyo ba ang lahat at itatakas ang bata, o haharapin niyo ang sumpa kahit kapalit ang sarili niyong kaluluwa? Gusto niyo bang ipagpatuloy ko ang kasunod ng kwento?